Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, Patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Lumalamig na ang simoy ng hangin, mga bata ay nangangaroling, dahil ang Pasko'y paparating, mga regalo ay atin ang baluti. Saya kitang-kita sa mga mata, sapagkat ang Pasko ay sasapit na. Ang lahat ay talagang maligaya sa pagsilang ng ating Mesaya. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Ngayong Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin, pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Ngayong Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Ngayong Pasko, puso mo'y naghahanap pa, kaaway ay mahalin na patawarin mo na, pagkat pagmamahalan ang dapat manguna, galit sa puso ay tanggalin mo na. Ang Pasko ay talaga namang masaya, lalo na kung marami at sama-sama, kaya't halika na, ang Pasko ay paghandaan, ipagdiwang ang kanyang kapanganak. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pag-ibig ang siyang unahin natin, pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Pasko, siguro itong masaya, dahilan upang magsama-sama, iparamdam ang pag-ibig sa bawat isa, pagkat tayo unang inibig niya. Regalo, hindi ito mahalaga, magkasama-sama ay ayos na, pagsaluhan ng Noche Buena, magdasal, magpasalamat sa kanya, kasi ang tiyak hindi mawawala, sayawan na para bang nagwawala, syempre kanta hindi mawawala, palaro sa mga bata at matatanda, lahat yan talaga naman nakakatuwa, sa alaala hindi kakawala, pag-ibig sa kapwa yan ang una, di lang Pasko kundi sa tuwin na. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pag-ibig ang siyang unahin natin, pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Masayang Pasko sa lahat ng aming bati. Ito po ang iRadio, naglilingkod para Kapalanang Pilipino.
Okay. Eko pa. Ay, good morning. Good morning sa inyong lahat. Welcome again sa iRadio Araw po ng Tuesday, Martes na at Wednesday naman dyan. October 17, 69 days na lang po at Pasko na. Today makakasama natin sa Salita ng Buhay, Pastor Franz Bo, ang tabayanan po natin yan. At siyempre magtatawag tayo mamaya ng ating tatawagin para sa Word of the Day. At si Mamsi ay wala po rito ngayon. Ay, andito pala. Why are you looking me like that? Clear, wala na naman akong mic. Sabotahe. Lagi na lang. Araw-araw. Ikaw naman. Hindi ka na nagbago. Ay, ito, susungangaling ko na ito. Araw-araw, wala akong mic. Grabe. Pinagluto ko na siya, pinaglaba ko na luto. siya kanina. Wow! Namalengke pa ako, nagpakain pa ako ng mga baboy kanina. Isinaka ko pa yung mga baka natin. Oh. Ano isinaka? Isinaka. Ano isinaka? Yung nilabas mo gano'n, Pinastol! Pinasaka. Ewan ko sa'yo. Talaga ito. Hindi ka man lang mag-thank you. Ako na nga naglaba. Wow! Ako pa naghugas ng plato. Inalila ako. Ang sarap ng gawa niya. Nasa harap ng TV. Wow! Sabi niya. Tingnan mo ako. Wow! Tapos, grabe, oh. kung makalait, akala mo. Ano? Aping-api. Oo, talaga. Aping-api ako. Nakikita mo tumukang to? Oo, muna. Aping-api, di ba? Ayan, kamukha ni Bella Flores. Oo. Akala ko nilaga yung baka, sabi ni Resha. Bumanat na naman kayo. Sige. Ay, mati ka na nga. Ahi! I-spiliking kita dyan. Ano yung mga salita mo? I don't understand your Tagalog. I-spiliking, gano'n. Ano ispiliking? Gusto mo ingus-ngus sa akin? Don't touch me. Keep off the grass. Because you're the grass. Good morning po. Magandang umaga po. Nasa ibang ano tayo. Facebook. Kung saan-saan na naman siya nagpunta. Wala, nagmamadali yung lolo. Ayan, nandito tayo sa kabilang istasyon. Oh, sa istasyon ng baka tren. mawala kayo kaya inano ko po, medyo share ko. Share nyo lang yun pa kasi napindot ko yung sa akin eh. Dapat yung sa kabilang channel. Oo, kasi kumakanta siya kanina. Oy, ito naman kasi tumitira ako ng paborito kong juice. Tumitira. Ito, hilig-nilig sa word na tumitira. Siyempre, mga pulis ganyan. Pulis ka dyan. Ito yung melon juice. Ayan. Punong-puno na asukal. Watermelon, sarap. As you. Good morning po. Ayan. Maganda po tayo lahat, whether they like it or not. Ayan, medyo straight ang hair ko ngayon. Hindi ako nagkulot-kulot. Ayan. Siyempre, bukas dito ako mag-work. Yeah? Yehey. Oh. Yehey. Ha. Laban lang. Ay, nasa labas na naman sila Lynn Salas. Ingat-ingat kayo dyan. Lagi nasa labas yun, ano? Siyempre, hanap buhay. Ganun? Anong trabaho yun? Ay, nako. Alam mo naman si Kuya Art. Tourist guide. Yun. Hindi, tourist. Di ba kasi namamasal sila? Tourist. Nagtutour. Ingat-ingat po kayo. Ayan. Ingat lang. Ayan. Manong Arts. Ingat lang. Eyes on the road. Eyes on the road, not on the legs. Patay tayo dyan. Kasama mo dyan si Mrs. Dapat lalagay mo yung tapa-oo. Yung Tapa-oo. Para yung kabayo, diretso lang ang tingin. Bakit? Tanong palagay mo kay Manong Arthur, kabayo? kabayo? Kayo mga babae. Ikaw mga ganyan lalaki. kasi eh. Nagdadrive kang ganyan eh. Ay, naku, may excuse me. tumawid na ganyan na. Ay, naku. May tumawid na, alam nga, titignan mong gano'n. Hindi na. Kailan, Ay, hindi kita ginaganon, ano? Kasi tumitingin din ako sa mga pogi. Ano ka ba? Yun. Ano dyan? Okay. Okie-dokie. Yes. Okay. Alright, good morning sa lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano to? Say hi to... 69 days na lang po, guys. Okay, hi daw to Dreamer.
Yan, bago tayo mag-umpisa. Go. Hi, Dreamer! Happy watching! Kung sino Dreamer. ka man. Dreamer! Maging sino ka man. Pakita ka naman dyan. Ayan, magandang umaga po sa inyo Taga saan si Dreamer? Ayan. Ha? Taga saan yun? I'm not sure. Pinakita lang dito. Batiin daw natin siya at siya'y nanonood. Ayan. Ganon. Ay, ang dami mga bago. Pa-share po ang ating program ngayong Ayan. araw na ito. Ayan. Oh, sandali, sinusulat ko to ah. Nasa kabilang channel tayo nagbo-broadcast. Oo. Dito sa channel ko kasi kagabi nung nag-edit ako hindi ko nailipat sa kabila. Yes. Kaya nagmamadali ako kanina It's mag-check okay. up. Alam niyo It's naman kasi okay. Papsi pagka namalengke kasi itong kasama ko dito masamang nagugutom yan. Oh, ngayon, Pag nagutom yan eto, nautusan lang bumili ng pagkain. Sa ngayon lang, ang dami na sinasabi. Halika nga dito, lumapit ka. Bakit ako lalapit? Okay, good morning. Hello, Dreamer. Magandang gabi sa iyo kung nandito ka man sa Amerika o sa Pilipinas. Pag nasa Pilipinas, magandang umaga. Hello sa listahan ko. Nauna si Jang Valenzuela. Jang Valenzuela. Hello, Jang. Gusto na si Yael at si John. Hello, Pastora Mary Grace Bo. Ayan. Ayan, wag kayo alis dyan. Si Pastor Franz. Go. Franz Bo. Hindi, may pangalan siya. Ano ba ang pangalan ni Pastor Bo? Ay, nakalimutan ko na. Basta Pastor Franz. Yun na nga. Pastor Bo. Hindi, Franz. dalawa pangalan niya eh. Oo, di ba? Yun lang alam ko. Hello, Chris Felisan. Chris Felisan. Naku, hindi ko na isusulat yung ano. Anyway, Eka Andres Velasco. Marilu Napire. Mami Flosser Cordero. Ayan, Lala Carmina. Dito pa. Rachel Joy Bonete. Ayan. Edsel Kinaguran Banatao. Nor Baldovino. Pasok. Okay. Tina Tabernalia. Ate Berna Delphine. Edmelin Kinaguran Banatao. Lynn Sales. Ngayon ay biyahe sila. Ligaya Kinaguran Banatao. Wala sila mag-iina kahapon. Di ko brown out sa kanila. Brown out? Oo, brown out. Hello kay Abel Lang Patpat. Nakuha mo na ba ang iyong pamasahe? Abel Lang Patpat. Baon mo. Baon mo yan. Yan. Rosie. Sipirin mo yan para sa 3 months yan. Rosie Culibao. Susan Rejoice Corpelia. Pagaling ka. Masakit ang ulo niya. Susan Bitonio Corpus. Mami Jo Garcia Kitaleg. Ayan. Taga saan po si Mami Jo? Mommy Jo Garcia. Yung Mommy Jo Watching Garcia. and listening from Barangay Taguig. Wow. Pag-greet po sa exclusive Kitalag Clan. Welcome po sa iRadio. Hello sa exclusive Kitalag. Kitalag Clan. Hello dyan sa Taguig. Dyan ako dati nagtrabaho dyan sa may Saan? yung Bagong Diwa. Yung camp Bagong Diwa. Ayan, nagtrabaho ako dyan. Gano'ng katagal ka doon? Aba, ewan ko, mahigit isang taon, 2. Tapos bumalik uli ako sa Akran. Ayun. Ayan, Marichu Desus Gamos. Okay. Natanggap na daw niya. Praise God. Thank you, kay Rejoice. Kahit, Masakit ang ulo. kahit meron siyang migraine. Hanggang ngayon, minamigraine. Kawawa naman. Kawawa naman, bakas. Oo. Hello, Jerry. Corpus, kumusta po? Ayan. Okay, hello kay Erica Cachuela. Wow. Erica Cachuela. Okay. Ay, from Barangay San Guillermo, Morong Rizal. Ayan, Caselso de Jesus. Sila Mami Jo Garcia Pitaleg. Magandang galit Okay. na sa inyo. Okay, sino pa? Jerry Corpus. Hello. Nice. Jerry. Ba? Erica Cachuela. Dulce Solis. Ayan si Dulce Ayan, Amor. Si Dulce. Ayan, si Dulce. Hello po. Manang Dulce. Good morning. Yeah, good morning. Yeah, tama. Good morning. Galing. Ayan. Kayo ba ay nakapagpa
subscribe na at nag-request na ng friends o follow dito sa iRadio sa Facebook account. Para pag ako'y nagtawag, pasok kayo madaling tawagan. Kasi pagka hindi pa kayo nag-add. Oo, dapat mag-ano kayo, subscribe sayang, kayo. pag natawagan kayo. Si AI pa naman ang namimili ng tatawag. Hello kay Paula Velasco Pares. Ayan. Bayad na tayo lahat, ano? Paid na ako, ha? Marjorie Kilang. Ano ba simba ko? Ayan. Marjorie Kilang. Ayan. Ho, ho, ho! Hello din kay Kumari kong Jen Nunez. 69 days. Bali, 68 days na lang sa inyo. Pasko na, guys. Ano ba yung mga pangre-regalo at hahanda sa Pasko? Yung mga tipid tips para sa Pasko. Mamaya, i-share ni Mamsi. Ay, bakit ako? Wala naman akong alam dyan. Anong gusto mo ako mag-share? Oh, wala ka naman alam dyan lalo. Sige, kung ano lang yung nalalaman ko, share. Tipid tips. Magtipid po tayo sa mga pagkain ngayon dahil napakamahal ang bilihin. Ako. Yung mga pagkain, kayang-kaya natin. Yung mga pang-grocery ninyo, pagdating ng Pasko, ngayon na kayo bumili na yung mga paghahanda sa Pasko. Oo, yung mga spaghetti. matagal pa naman ang meron kasi mayroon mga expiration. spaghetti na may anong tawag doon, yung combo, yung magkakasama na silang lahat. I'm not sure in the meron Philippines. Na siyang kung meron sa Pilipinas yun. Meron. Mga sauce, tomato sauce, yung mga ingredients niya, lahat nakapack na lahat yun. Meron na bibiling ganun sa Rustans. Punta kayo doon. Dahil ako kanina doon. Bumili ako kanina. Parang tuna. Sige lang, libre yan. Ay, nung araw nangangarap ako pumunta ng Amerika. Nung nasa Amerika, nangangarap makauwi ng Pilipinas. Ganon. Ba't kaya ganon? Oo. Cheese sauce pasta daw yun. Ha? Cheese sauce pasta. Cheese sauce. Yun, may kasamang keso yun. At saka tomato paste. Bibili na lang kayo ng giniling, bawang sibuyas, at kung ano-ano pa. Budget na lahat ngayon, no? Dati pagka kumakain ka sa handaan, unlimited. Ngayon, limited na. Aba, hello. Kay I Play Music City. Aba, DJ. Hello, dude. How are you? DJ Ron, what's up, man? DJ Ron. What's up, dude? Ay, nako. You look great. Mahal daw ang bilihin doon. Mahal din po dito. Dito rin. Pareho lang. Nagkataon lang na dyan ay peso. Dito naman ay dollar. Parehong pareho. Yan. Ayan. Hindi katulad dati, no? Ang dali-dali lang ngayon. Dati $20, makakabili ka na ng pagkain. Ngayon, hindi. Halin yun o hindi. Ang importante, sa kanila may nalalaro sila. Para sa akin, unless binuhay nyo sila sa ganon yung mga mamahalin na mga bagay. Pero, batiin mo muna si Jose Diaz. Okay. Hi, Jose Diaz. Hello, Good Jose. morning. Ayan, ayan. Yung Saan galing to? Saan nang galing na wala matagal? Artista na yata to si Jose Diaz, naman, diba? Kamusta naman ako kay... Sa Batang Quiapo ba to? Si Cardo ba? Ano pangalan? Ewan ko kung talino siya. Oo. Pakigreet mo naman ang iRadio sa kanya. Yeah, Jose Diaz. Hello. Ayan, Welcome. Ayan. Kaya yun lang, yung mga konting tips. Ngayon, yung ibang mga mahihilig sa mga, lalo mga babae, yung mga bling-bling, alam niyo, napakarami po yan. Ang dami, magaganda. Hanapin niyo lang yung something na, kasi ang importante doon, it's the thought. Unless yung ririgaluhan mo, mapili, bahala na siya doon. At least naalala mo siya, di ba? Yung something, basta yung mga mumurahin, affordable, I should say, hindi mumurahin, affordable na pwede nating ibibigay sa kaibigan natin. Kasi we're giving gift because yung pagiging thoughtful mo, naalala mo siya during the holiday season. Ayun. So, ganun po, konting tips lang.
Wala po akong binabasa tungkol dyan. Pero kasi, pag ako nagbibigay ng regalo, pinipersonalize ko. Kung ano yung alam kong gusto niya, hahanapin ko yung something na naiibahin din. Ay, eto, pwede na to. Eto, sa kanya, eto, pwede. Hindi po ako ganun magbigay ng regalo. Pinipersonalize ko kung ano yung kahilig niya. Ganon. Pero hindi po mamahali, yung tama lang. At saka, bumibili na ako a month before pa ng Pasko or depende pag nakita ko at nag-sale. Ay, ang ganda nito. Tatabi ko. Bibigay ko kay ano. Yun. During yung mga sale season, pwede nyo na yung bilhin para kung ano, hindi kayo ang tawag doon, yung magagahol ng oras o kaya yung nagmamadali, which is, I'm sure, dyan, for so many years na hindi kami nakauwi dyan, I'm sure tuwing Pasko dyan ay masyadong ma-traffic, siksikan, kaya iwasan po natin yon. Hanggat maaari, maaga pa lang. Kung may nakita kayong medyo affordable yung price, gets na. Hindi naman kailangan maramihan. Kung nagustuhan nyo, ganda to, para kay ano to, ganito, ganyan. Yun lang. Diba? Kaya, let's be practical. Ayun. At least, yung kumbaga yung thought natin, yung pagbibigyan natin ay malapit sa puso natin or gusto nating bigyan talaga. Ganon. Pero kung talaga namang wala talaga, batiin nyo. Ang importante, naalala nyo sila. Hindi yung, Uy, Merry Christmas. Ay, naku, wala nga ako regalo sa'yo. Wag po ganun. Pag may bumati sa inyo ng Merry Christmas at wala naman kayong ibibigay talaga, ay, Merry Christmas. Tapos, pag kailangan ko na siya, gagamitin ko siya. Ayun. Thank you. Merry Christmas daw, Paula Velasco Pajares. Siya naman, Siya karelyebo. naman. Part-time job niya yon. Pagka hindi siya pumapasada, nag-aalaga ng bata. Binabantayan yung mga bata. Oh, parang ako, ganyan. Pagka wala akong trabaho, ako driver mo, di ba? Ba't napunta sa akin? Ganun. Ayan na, sige, na baka ano. Si Alona, anong trabaho Ay, ni Alona? Saan ka nagwo-work, Alona? Diyan yata. Ang ganda naman ng bahay. Very nice. Hindi po akin. Oo nga, ang ganda nga. Oo. Bakit? Sa kanino yung bahay yan? Sa ampo po. Ay! Saan daw? Amo daw niya, kasambahay. Oh, nice. Very nice house. Yung masama doon. Ikaw naglilinis dyan. Ako rin, kasambahay din ako dito sa bahay. Achoo! Driver pa. Kusinero pa. Okay, Alona. Meron tayong game. So, magbibigay kami ng tanong sa'yo at sasagutin mo ng mga words na tapos, bawat word na yan, na may bibigay mo kung tama, 100 pesos for each correct song. Ay, correct ka answer. Ano ba yun? Nakikinig ako rito sa aking monitor. Okay lang ba? Okay lang sa kay ate? Okay lang ba sa bossing mo? Okay lang po naman siguro. Okay. Di ba magagalit? Baka si Sante nga, kasalanan pa namin, ha? Dito naman. Mababait naman po sila. Ganun. Nice. Sige, bibilisan na natin. Mm-mm. Okay, so 100 pesos for every song. Every song. Song. For every word sa loob ng 1 minuto. Ready ka na ba? Wag mo na siyang palalakarin, ha? Hindi. Maghuhula lang siya ng mga word. Okay, Alona, magbigay ka ng word na pagkain na merong halong noodles. Ready ka na ba? Pagkain na merong ginagamitan ng noodles. Sa loob ng 1 minuto, get ready. Get set, go! Yung niluluto kadalasan pag may birthday. Nawawala siya. Lomi po. Lome, isa. Okay. 15 seconds. Yung mga niluluto sa handaan. Pansit po. Okay. 2. Handa? Ha? Ano pa? Pansit po. Ano na? Kanton. Yun, isa lang yung pansit. Isa lang yun. 30 seconds. Yung may kulay pula na sauce. May kulay pula na sauce. Spaghetti po. Spaghetti. Yes. Okay.
20 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ako. Naku, sayang. Ang dami. Yan, meron kang 300 pesos. Oo, 300 pesos. Ano iba-ibang mga pagkain? Sotanghon, May pansit noodles. malabon. Oh, pansit. Diba? Malabon, pansit, kanton. Ayun, ano pa yung hindi ko na alam. Spaghetti. Siyempre, spaghetti. Oh, diba? Ah, Lomis, ano yan? Binanggit pansit. na. Ay, hindi pala pansit molo, hindi yun. Palabok. O yan. Palabok, meron na yan. Yung may mga noodles. Mm. Ayan. Ang dami kaya. O pwede pa yung chow mein, di ba? Pagkain ng mga insect. Di Ayan. bale. It's okay. Meron kang 300 pesos, Alona. Congratulations, ha? Mami pala, pati mami. Oh, mami. Okay. Oh, mami. Miswa. Miswa. Ramen. Ayan. Thank you. Thank you, Alona. Bye-bye. Bye-bye. Kumusta? Thank you sa sa bossing mo dyan. Ayan, oo. Sige, bye-bye. Okay, bye. Sarap pa naman nun. May mga noodles. Paborito ko tong palabok. Sarap ng palabok ng ginawa ni Nanay Luz Conferido. Dati nagawa na ako ng di ba, yung pansit malabon. Natatandaan ko may sakit pa ako noon. No? Birthday ko gumawa ako ng pansit malabon. O, di ba? Yun ang masasarap na sa lahat ng yung bihon naman, gusto ko sa bihon. Mapili ako sa sa bihon eh. Meron akong alam mo kasi nakatikim ako nagluto ng bihon noon. Yung sabaw ng mga buto-buto ng baka. Oh, yun lang ang isasabaw nila. Yun. Yan ang tapos medyo yun ang magpapasarap. Medyo mabasa-basa pa yung pansit. Oh, kailan kakainin agad kasi i-absorb niya. Yung noodles kasi nag-absorb ng tubig yun. Yun ang masarap. Kaya lumalaki sila. Yan. Hello kay Johnny. Johnny Ginawan Abelong. Sino pa yung... Tapos may konting sesame oil siya. Parang karoon yung naglalaban yung... Yes. Paano ko explain? Ang sarap talaga. May halo pang chicharon na konti yun eh. Asu. At saka may konting gulay-gulay. Mary Grace Kabigting. Kabigting. Ano ba ito? Liver? Atay. Atay ng manok. Atay ng baka. Okay. Ay, nakakamiss sa mga lutong Pinoy. Nagilid. Dito kasi mga pagkain dito. Instant. Hindi naman. Wala pa akong matikman ng legit na rito. Yung Pilipinong... Subukan na lang sa puso. Oh, nako. Kaya na. Love you too, Dad. Love you, Mama. Chup, chup. Ang luto ni Mami Proser. Talagang... Thank you po, Pastor. I think Pastor Jerry Corpus. Am I right? Napapasil ako tuloy sa mga luto ni Mami Proser. Parang nagka-challenge pa ako. Oh, last. Sino yan? Okay. Ano na yan? Ayan. Science. Maligayang Pasko. Sagutin ninyo, sabi ni Eka. Wala. Hindi nasagot. Hindi na daw makasagot si Christina dun sa kanyang Tina Tabernilla, kaya dito muna siya. Okay, Tina, no problem. Last caller. Tawagan na natin. Calling. Oh, yan na siya. Aba, it's gotta be the hair. Ayan, oh. Ayan siya, oh. Dapat sumali din to sa photo lab ba yun? Oo, yata meron din yata. I don't know, I'm not sure. Ayan. Hello, Rosie Kulibaw. Kumusta na? Wala kang boses. Walang audio, oh. Natakpan ng hair. Walang boses eh. Paano ngayon yan? Anyari? Iniwanan kami.
Hello, Mel Cruz. Bumalik ka rito. Ayan. Meron na? Hindi ka namin madinig eh. Baka Nakakunik ako sa... Ayan. Nakakunik ako sa karaoke. Ay, kaya pala. Nagkakaroke ka, no? Huli ka tuloy, ano, ha? Ikaw talaga. Nagpa-practice ka. Mahina po kasi yung cellphone ko. Hindi ko marinig yung boses ninyo. Kaya ituloy kayo sa karaoke. Ganon. Ay, ganon. Doon mo pinakikinggan. Ba't Oo. mahina? Opo. Ayan. Ay, kailangan palitan mo na yung cellphone mo. Ayan, oo. Eto, pag nanalo ka sa premyo namin ngayon, makakabili ka na ng karaoke na meron ka pang telepono. Paano yan? May karaoke na po ako. Cellphone lang po. Cellphone na lang. Makakabili ka ng iPhone 12. Yan, sa presyo na ibibigay ko sa iyo ngayon. Ay, maliit na po ako. Di na po malaki tiyan ko. Wow, very good. Medyo pumapayat ka na nga ng Kaso po, konti. law-law, Exercise Parang baka. yan. Ay, Exercise. alam mo, solusyon dyan. Exercise yan, Balutin mo ng nung tape, balutin mo. Ayan. Electric tape. Oo, yung electrical tape, balutin mo. Hanggang sa, wag mong tatanggalin. Exercise lang yan, exercise. Ayan, ganun lang Tignan yan. mo sa YouTube kung paano yung exercise ng ganito. Medyo wag kang gaganyan at baka matakpan yung camera hindi ako makahinga. Dati para akong buntis, malaki tiyan. Ganon? Wow. Opo. Lumiit na ngayon ang tiyan. Talo kita ngayon, mas malaki tiyan ko sa'yo. Tuwing tanghali lang po ako nakain ng kanin. Huwag ka na kumain ng kanin. Ay, nagugutom po, nalulula ako. Hindi ka pwedeng hindi kakain ng kanin, gano'n, sa isang araw. Nalulula nga po ako, kalahati lang naman po, konti lang. Ayan, konting ano lang. Pero alam mo, maganda yung bumababa ang timbang kasi bumababa ang At saka sugar po mo. gulay. Ha? At saka po gulay. Oh, good. Gulay lang, oo. Bawasan mo ang karne. Oo. Magtanim ka. Paminsan-minsan. Okra, yan, masarap. Yung okra. Okra, Ito po yan, kinakain ko. i-flash mo lang. Nilalabon ko lang po, sausaw sa may kalamansi. Ay, mapapasarap ka naman ng kanin yan. Huwag ka mong kakanin. Hindi, gulay lang po ang aking pinapapak. That's good. Nakatikim ka na ba ng okra na malutong, yung crunchy? Subukan mo. Ay, hindi pa po. Meron ako na, saan ba tayo kumuha ng Japanese restaurant ata yun? Tama, malutong yung okra niya. Law-law, parang baka. Ay, alam mo maganda dyan, pahila mo sa barko. Hindi, joke. Hindi. Sige, ano mo na? Okay. Rosie. Again, alam mo nakapaglaro ka na nito, di ba? Hindi pa. Hindi First pa. time lang. Hindi tayo dyan. Madali lang ito. Ang category naman natin ngayon, music. Yung natapat sa iyo. Music. Music. Alam mo yung music? Music. Yung kinakain, nilalagyan ng tinapay. Music. Yun. Hindi naman kinakain yun. Kinakanta yun. Kala ko di mo alam eh. Kinakanta, sinasayaw. Okay. Sige, magbigay ka sa akin ng mga kanta, English or Tagalog, na nag-uumpisa sa letter A. Letter A. Ano po yun? A. Ano ba yung mga kanta? Letter A. Naku, ako nga, wala akong alam Ang dami kaya. Ako na sinulat ko. Sige, kahit na wag na Mahilig po. Kahit na anong Mahilig kanta, ako kumanta. kahit na anong kanta na alam mo. Sige. Sa loob ng sige isang po. minuto. Marami yan. Tama Lason tayo. nung halik. Teka muna. Kalma. Excited. Okay, excited. Okay, ready? Sigurado ka? Oo, sige. Pagbibigyan ko siya. English, Tagalog, ha? Partida na nga ito. Ready? 1, 2, ready, go! Lason nung halik. Ano daw? Lason nung halik. Nasong halik? Lason mong halik? Oo. Hindi siya kasali. Hindi siya kasali dito eh. Hindi, kahit anong kanta ka mo. Pero hindi yung category nandi dito. Yung Ay, mali kasi top yung 5. tanong. Sabi mo po kahit ano ay. Kahit anong Oo kanta. nga eh. Pero hindi kasama dito eh. Ay, mali. Love me with all of your heart. Ayun, pasok. Ano daw? Isa. 15 seconds. Iniibig kong iniibig mo. 2. Sigurado ka? Oo. Hindi ako laruan. 3. Ano pa ba kinakanta 30 ko? seconds. Guhit na pala. 4.
20 seconds. Mahilig ko kanta, nalimutan na. 10 seconds. Kumusta ka aking mahal? Ilan siya? 6. 6. Okay, nakahabol yung isa mo. Ayan na. Nalimutan ko, dami ko kantahin. 600 pesos. Naka 600 ka naman, di ba? Gagalit yung aso. Ayos lang. May pambigas na po ako. Bigas na naman ang piniisip mo. Pambira ka talaga. Ikaw talaga. Ay, baka magutom po yung anak ko. Ganon. Ilan ba anak mo? Isa po. Isa lang? Tama yun. Mga mainam na isa lang. Babae, lalaki. Ito po. Sino kamukha? Sino kamukha niya? Ay, pogi Abay, gwapo pala. Aba, naman. Sinong kahawig? Mukha ko, joke. Ay, naku. Tignan mo, oh. Wow. Gwapo. Ilang taon na siya? 22 po. 22. Ayan. Bambi. Ingatan mo. Graduate ko ng pulis. Pulis yan? Aba? Nako. Delikado. Nako, patay yan. Maraming, Tapos maraming chicks nag-exam po siya ng army, nakapasa din po. Ganun. Oh, nice. Nako. Tapos ngayon, nag-board exam siya, sabi lang pagkakapulis din. Nag-board exam siya ngayon. Magaling, maganda. Nag-tipo natin para sana makapasa. Ay, syempre. Kailangan lang lagi ka manonood dito para sabay-sabay tayo nagpe-pray. Sabi ni... Ako po lagi. Mula po ako sa inyo. Ay, ganda. Talaga yan, ha? Promise, Yes po. Big na yes po. Kaya lang pag ako nilakad. Yung aso ka, naiipit yata. Sige, Rosie, thank you, ha? Ang tatay po nito, Indian. Kaya pala, iba yung mukha. Di ba kamukha ko, joke? Mukhang artistahin. Yaya. Asan na yung asawa mo? Ha? Asan na yung asawa mo? Bakit? Pinatay mo na? Ano nangyari? Nagkasakit po ng hipa. Ano daw? Hepatitis. Hepa. Oo. Dalawang hipa po. Okay. Okay, sige. Thank you. Thank you, Rosie. Thank you, Rosie, ha? Saka na lang tayo Bye-bye. mag-usap yung aso mo, ang ingay, eh. Bye-bye. Ano ba yan? Sabi niya, te, galit ka ba? Wag ka na, kalma ka na, te. Kumukulot na yung buhok mo. Te, wag mong hawiin ng hawiin, baka kumulot. Putang na los, makatagsa. Pasok siya sa Hindi, ganun siya nagsasalita parati. Bisaya siya, di ba? Excited. Hyper siya. Wala tayong magagawa. Yeah. Tawagin mo na si Pastor Bo. Okay nga, Alice. Pastor Bo ang ating saan mo siya guest for tatawagan tonight. na kay... Ganun pa rin. Ganun pa rin dati. Nakakatuwa siya kausap. Pumapayat na nga siya. Oo nga. Pagbigyan nyo na yung tao. Kayo naman eh. Indian palang tatay. Kaya pala gwapo eh. Kaya lang kasi nga yung asawa ay nahepa daw. Oo, namatay na. So, ganun talaga ang buhay. Una-una lang. Pag di nag-iingat sa mga kinakain, yun. Yung aso daw. Hello, Pastor! Hi. Wow! Ayan, Pastor, magandang tanghali. Morning pa rin. Morning. Umaga po. Umaga pa. Oo. Magandang gabi po sa inyo. Thank you. Mukhang bagong gising, Pastor. Hindi ba? Malamig po kasi dito. Nandito po ako sa namin. Saan po yan? Yan, mukhang malamig dyan. Medyo nilalamig po ako kasi may... Umuulan po? Umuulan? Medyo maulan din po. Maulan. Yan, sarap dyan ng mga basta mataas ang lugar mo. Saan ba kayo? Sa Tanay ba yan? Sa may Antipolo po ito eh. Part ng Antipolo. Taytay na po ito. Pataytay. Hindi ba sa inyo Antipolo? Doon lang sa may Masinag lang yun, sa baba. So, sabi bungad kayo sila. Oo, nasa bandang...
boundary na Marikina. Magmula Masinag, ilang oras pa ang biyahe sa inyo? Sa Morong po. Malayo ang Morong. Morong eh. Siguro may 1 hour, less than 1 hour, mga ganyan din po. Malayo. Pagka walang traffic. Kasi Pagka walang matraffic traffic, na. siguro 30 to 40 minutes Kasi kaya po. matraffic na dyan sa Sumulong Highway. Yan lang ang daan eh. Medyo matraffic po paglabas nyo ng Flying B sa Antipolo, dyan po sa may Robinson. Medyo traffic din dyan Ay, sa oo. Robinson. Oo, nadaanan natin yung Robinson noon. Oo. Ayan, nako. Nandiyan kami. Ilang sakayan pa yung magmula Masinag? Siguro po 2 pa. Kasi Anito wala pong dumidiretso ng mula Masinag hanggang Tanay. So parang ang baba po is Antipolo lagi. Tapos pagdating sa Antipolo, doon kayo sasakay ng Patanay. Oh. Tapos dadaanan na po yung amin. Nung umuwi kami dyan last year, hindi ka namin nakita, Pastor, ano? Nasa ano Kaya siya? nga po, Hindi ka namin kaya nga nakita. po. Si Mrs. sobrang- nakita namin si... Ay, oo. Baby Pastor. pa Kasi si po ano ako ito. po, nung time po kasi na yun, nagmi-mission tayo sa Quezon, di ba po sa Lucena. So, medyo conflict po sa schedule. Sabi ko nga gustong-gusto ko po talaga kayo makita. Kaso, ang hirap naman po dahil Ay, syempre. nasabay eh. Ayos lang. Marami pang Opo, chance. pasensya na kayo Ay, Call of okay Duty na. po No. kasi, Call of Duty. Ayos Ay, lang oo. yun. Mga sundalo, ganyan talaga dinideploy sa kung saan Hindi saan po ako church. rin dahil syempre, as a missionary din po ng church, Ay, kumbaga sila rin po yung nagbibigay sa amin ng, tumutulong sa amin, sa aming bahay, sa aming mga needs. So, pag umabsent po ako doon, parang minsan, hinahanap din nila ako. Oo. So, mahirap din. Napali- Saka ako po ang tumatayong senior pastor doon nung time na yun. That Kaya time. hindi po pwedeng mawala ng gawain pag Saturday. Awi na lang po next. Bale, marami pang chance. Oo. Kaya nga po. Sa itong December, Hindi sila, Pastor Sunny, January uuwi. January. Pero ang iRadio merong anniversary. Pero Kaya nga po, first time ko yung wala makaka-attend. kami diyan kasi First time ko pong makaka-attend. di bali naka-live naman kami doon. Kaya nga po. Oo. Nakaka-attend po ako minsan nung Christmas party kila Pastor Eugene. Yan po Yun yung una. Yung una. Yun yung una kong na-attendan kasi nag-speak din ako doon nung time Ay, na yun. oo. So, usually po pag merong invitation talaga to speak, parang kaya ko pong gawa ng paraan na Ayan. Nakwento nga sa akin ni Mrs. Nanakawan daw kayo noon. Nanakawan? Nung po, yung cellphone ko po nanakaw. Ganun ba? Oh. Saan? Nakawan po Sa ng Quezon? kasi Sa Quezon? hindi po sa may Tanay na kami, nasa Tanay. Kasi yung nakalipat bahay na po, kayo? yung parsonage po namin, yung katabing room ay hindi nalalak, hindi nasasara. So pag binuksan dun sa kabila, ang nakaharang lang po dun sa may pintuan ay wala pong pinto, parang lang yung lutuan namin o meron lang nakaharang na pwedeng iusog, pwedeng itulak. Ay, ganun. Nanakawan po kami mga around siguro 2 a.m., 3 a.m. Nakapasok doon. Tulog kayo noon? Tulog? Siyempre. Tulog po. Kinuha yung cellphone. Cellphone lang naman ang kinuha, sas yung bag ko na may mga IDs, mga pera. Ay. Kala mo napakaraming pera, no? Mga ID, importante yun. Binalik yung ID. Nagulat nga po ako, binalik. Tumawag sa akin yung parang nakapulot daw. Kesyo na siya raw nakapulot. Tapos, meron pong laman na dollar yung wallet ko, $50. Hindi ginamit, hindi kinuha. Ay! Hindi niya alam siguro gamitin. Hindi niya alam yung value ng So, yung $50 po, na-recover na. Ipapalit. Sabi ko, ipapalit na natin to. Huwag na natin. Sana yung Bible lang ninakaw niya, no? Kaya nga po Para Pero ang suspecha po namin dyan, parang napagtripan lang kasi may mga tambay po dito lagi sa labas ng bahay na mga nagiinom, mga kabataan. Parang nakita siguro nakabukas yung yung pintuan. So, parang kaya cellphone lang saka yung yung kinuha. Di bali mabuti na yung ganun kaysa sa yung may nakit sila. May nananakit. Oo. Kaya nga po. Yun ang mahirap. Nasanay na rin po ako siguro dahil
Pero by God's grace, maayos naman po Ah, kami. that's good, Hindi naman kami Pastor. pinabayaan ng Lord. That was ano, two years ago ba? Kailan ba? 2 years ago, Oh, matagal-tagal na rin po nakaraan. buti na lang at ngayon nakakandado na yung inyong ano, yung Ngayon inyong po, may gate naman na kami. Yung bahay namin may gate. Ah, Yung that's good. nilipatan po namin sa Morong, may gate na Ay, siya. oo nga, no. Ayan, mainam yun kasi Malapit na ulit kami lumipat. na naman. Ano ba? Saan na uli, Pastor? Ganyan talaga mga NPA. Lagi lumipat. No Pastor permanent NP. address. Ay, Saan nako. kayo Ewan ko. lilipat, Pastor? Sa Kasi Rizal, po yung Rizal bahay pa. nila Pastor Norman ay umalis sila. Dito sila tumira sa seminary. Mm-mm. So parang in-offer nila sa amin kung gusto namin tumira. Mas mababa naman yung upa. Oh, So that's grinat na good. po namin. Doon kami lilipat kila Pastor Norman. Mm. Pero ang church gaano kalayo doon sa Yung church po, hindi naman masyadong malayo. Oh, okay. Malapit lang. So pwede po naming maalalayan pa rin, matutukan pa din. Oo, kasi walang tao kay na Pastor Norman. Eh sino Sa ngayon magbabantay? po, kumbaga pag-separate na namin yung church at yung bahay. Mm-mm. As of now po kasi yung bahay namin, doon din yung church. So ang gagawin namin, Parsonage, ililipat na namin yung church, ililipat na namin yung bahay. So magkahiwalay na po siya talaga. Yung church ay sa church lang, yung bahay ay sa amin lang po muna. Wala na bang mawawala diyan kung walang magbabantay sa loob? Hopefully, walang mawawala. Huwag lang nilang Alam niyo na- kukunin yung mga upuan. Kaya nga po, actually hindi po ito yung first time. Maraming beses nung ako po ay nasa Teresa din na nakawan din yung church. Talagang iniiyak ko yan sa Panginoon kasi sabi ko, okay lang sa akin yung gamit ko ang manakaw pero yung gamit ng ginagamit sa gawain ng Panginoon ang nawala ay sobrang sakit. Sa pakiramdam ko kasi parang wala na silang respect kahit sa church, wala na silang respect kahit sa gawain ng Panginoon na hindi na sila natatakot ba, walang takot sa Oo. Diyos. Oo, Maraming So, ganyan, lalo yung mga malalaking churches. Yeah, pinapasok Nakuha nila. yung gitara namin nun, gitara, Oh. mixer. Nakuha po yun nung time na yun. Naku, mixer pa naman. Ang mahal pa naman ng mixer. Kaya nga po. Oo. But Okay. by God's grace, nakakabawi naman po. Ay, yung mga value na material na ibabalik Ay, oo naman. naman. Pabatiin na natin si Okay, Pastor. Pastor, sige. Ayan, hello po. Magandang araw po sa lahat. Good afternoon. Pasensya na at medyo naka-jacket ako. Medyo malamig po dito. At hindi po ako bagong gising. Medyo napapagod lang po sa dami ng gawain dito sa seminary. Ang dami pong requirements. Minsan, gabing-gabi na ako umuwi, alas 10, and then gigising ng maaga, alas 5, alas 6, Uy. to prepare, papasok ulit. Alam niyo naman po, working student tayo, nagwo-work at the same time nag-aaral. But I praise God sa kanyang kabutihan, hindi naman nagkakasakit. And hello po sa lahat ng mga nanonood, shoutout po sa inyo. At kamusta kayo? I hope everyone is doing well. I hope everyone is doing okay. Medyo madilim po ang panahon natin ngayon. Ramdam na ang simoy ng Kapaskuhan. Ayan. Yes, oo. Pilipinas, nakikita ko decoration, may mga Christmas trees na dito sa aming school, may mga Christmas trees na, and ramdam na yung lamig ng Pasko. Wow. Yes po. At excited po ako ngayong darating na buwan kasi halalan ng barangay. Oh, SK, Halalan ano? ng barangay. At nagkaroon din po kami ng chance na kumbaga is makuwang tagabilang ng boto. At Oh. syempre, may konting sahod. Ay, oo, Kaya meron yun. may konting income. Ayun, dagdag din yun. So, ayos the na Lord yun. is always good. The Lord Amen. is Amen. always, the Lord always provide. Amen. Kahit kailan po hindi namin naranasan na pinabayaan kami ng Amen. Diyos. Sana ay ganun din po kayo. At I hope everyone is doing well sa inyong mga tahanan. Amen. And kayo po, kamusta po kayo dyan? Sa iRadio, kamusta po kayo? Pasensya na at hindi po lagi nakakatutok. Ayos Hindi lang. Okay lang yung Pastor. Ayos lang. Basta. Pero I'm hoping this coming lipat namin kasi may internet sa bahay. Si Mrs. makakanood-nood na yan kasi meron ng internet doon. Kasi kami ngayon, as of now, nagde-data lang sa bahay. Kasi yung aking mga anak mahilig sa YouTube. Para makagawa rin si Mrs. pinapanood na YouTube. Oo. Limited lang. Pero I hope, ayan, makatutok na ulit.
sa iRadio at maging sa ibang mga ano natin, sa Covina, sa SMG, pa-pray po natin yan. Sige, tayo po mag-start na sa ating devotion. So usually po devotion lang talaga dapat ito, no? Pero madalas nagiging preaching type na sobrang haba. Sobrang haba. Okay lang yun. Okay lang yun. Ayan, pero salamat sa Panginoon dahil nandito tayo muli para mag-aral ng kanyang mga salita. And ilang taon na po ba tayo, Brother Noel? Ilang taon na tayo? 4 years na. Itong 4 years December. na. 4 years na. Kaway-kaway po sa mga 4 na taong gulang na dito sa iRadio. Kilala ko yung mga 4 na taon na dito. Marami. Tita Bernilla, yung mga 4 na taon na yan. Yes, I remember nung nagsisimula pa ang iRadio na nasa Jan Luna pa kami niyan. Talagang ang sarap ng feeling pagka yung may mga contest, may mga may mga natututunan tayo sa salita ng Diyos. And I believe habang tayo ay tumatanda, hindi naman patanda, kundi nagmamature, lumalalim. Naniniwala ako sa dami ng pastor na nag-speak na dito, sa dami ng mga preacher, iba't iba, may kanya-kanyang style, may kanya-kanyang pamamaraan ng pag-share ng Word of God. Naniniwala po ako tayo ay palalim na ng palalim. Alam niyo po, sa Church of the Nazarene, naniniwala po tayo doon sa progressive growth of a Christian. Ibig sabihin, ang isang Kristiyanong nananatili sa Panginoon ay isang Kristiyanong lumalago, lumalalim, natututo. Dahil doon, masasabi ko po for 4 years, medyo baby pa tayo as a Christian pero nandoon na tayo sa punto na hindi na mga malalambot na pagkain ang kinakain natin. Tulad last time, ang pinag-usapan po natin is about giving. And pag pinag-usapan ng giving, medyo papunta na talaga yan sa maturity kasi natututunan na natin yung importance ng mga bagay na yan. And this time around, yung akin pong devotion ay binigyan ko po ng title na Christ in My Life or Si Kristo sa Buhay Ko. Ang Panginoon ay kabahagi na ng buhay natin. Katulad ng iRadio, everyday, pagising natin, naisip natin, mag-iRadio na. Ayan na, nagno-notify na, mayroon ng kumakatok na yung iRadio. Parte na ng buhay natin for 4 years. Dati, ang buhay lang natin ay punta sa trabaho or gawa ng ganito, punta sa school. Nadagdagan ng isang bahagi kung saan natututo tayo sa salita ng Diyos at yun yung iRadio. At ako naniniwala, nung tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, nagkaroon na siya ng malaking bahagi dito sa ating puso at sa ating buhay. So, kaya ko tinatanong, Christ in my life, sino nga ba si Kristo sa buhay ko? What does it mean of having Christ in my life? You know, madalas po, siguro, kilala nyo na ako, no? Marami na nakakakilala siguro sa akin for a very long time din na nag-speak ako dito. Kilala nyo po ako pag nagsalita ako. Hindi ako yung medyo mild na nagkikwento lang. Most of the time or may mga times na naririnig nyo ako na may mga wordings ako na medyo masakit or medyo parang straightforward. Ganun po akong klaseng pastor. And gusto ko pong maging ganun dahil naniniwala po ko importante yung salita ng Diyos na hindi lang tayo binibaby ng salita ng Diyos, kundi ini-stretch ng Panginoon yung mga bagay na dapat ayusin sa atin, yung mga bagay na dapat ituwid sa atin towards maturity para lalo pa tayo maging mas malalim sa salita ng Diyos. And, most of us, karamihan po, lalo na po dito sa atin, sa bansa natin, we are a Christian country. We know that we are Christian country. Many claims that they are Christians. In fact, kapag hindi po sinabing Muslim, automatic po yan, Kristiyano. Karamihan po ng mga religion dito, even born again or evangelical or Protestant, ang identification po natin or we are identified as Christian. Many claim to be Christian, but the problem is they don't really understand what is the real meaning of the word Christ. Ang problema po, we claim to be Christian, pero most of the time, sino nga ba o ano nga ba ibig sabihin ng Christ? Nung Christ, what does it mean by Christ in my life?
And if you don't understand who is Christ, kung hindi po natin naiintindihan kung sino si Kristo, the meaning of Christ in my life, you will always and will never stop searching for the meaning or the purpose of your life. Yun po yung katotohanan. Kahit po sinasabi natin Kristiyano na tayo, meron pa rin kulang at lagi natin tinatanong, ano bang ibig sabihin ng buhay? Bakit ba ako nandito? What is the meaning of life? You know, science is still, especially in psychology, they are still asking the question, what is the meaning of life? And being a Christian, if you don't understand the real meaning of Christ in your life, you will never see your purpose. You will never understand the meaning of your life. And I tell you today, you will never find the reason why you live without understanding who Christ in your life. Hindi mo malalaman kung bakit ka nandito sa mundong ito kung hindi mo naiintindihan sino ba si Kristo sa buhay mo. In the book of Genesis, makikita natin, God intentionally designed man to be with Him. Ang intention po talaga ng Diyos kung bakit niya nilikha ang tao, hindi para mamatay, hindi para mag-suffer, hindi para mahirapan, kundi makasama niya. That is His grand design, to be the most wonderful creation of God or the most wonderful creation of His hands, His beloved. This is the reason why you have been made with a purpose. Meron kang reason, meron kang dahilan. Hindi ka po aksidente, siguro madalas niyong naririnig, hindi ka aksidente, kapatid. Merong dahilan ng Diyos, hindi ka katulad ng damo na bigla na lang sumulpot diyan sa lupa na walang dahilan or isang kabote na walang dahilan, bigla na lang sumulpot. Ang bawat isa po sa atin ay merong disenyo ang Diyos, merong purpose. But you can never learn your design until you ask your designer, your maker. And enable for us to do that we need to let Christ be part of it and to know who He is for us or in us. Sino ba si Jesus? What does Christ means? Pag sinabi bang Christ, ito ba yung apelyido ni Jesus? Kasi Jesus Christ. Minsan ganun, ano? Pag tinanong mo ng isang tao, ano bang ibig sabihin ng Christ? What does it mean? What is the meaning of Christ in your life? Yun po ba yung apelyido ni Jesus? Kasi Jesus Christ. And you know what, mga kapatid? There could be more than one Jesus, but I tell you, there will always, there could be more Jesus. Ang dami pong pangalang Jesus. Meron pong kakilala, Jesus ang pangalan. Meron pong Jesus din in English, no? Pangalan nila Jesus. Marami pong Jesus, marami pong pangalan na gumagamit ng Jesus. And sometimes when we pray, natutunan ko to sa isang pastor, sabi niya, minsan kapag nananalangin daw tayo, napaka-importante daw na manalangin tayo sa tamang pangalan. Yes, Jesus is the name above all name. Pero minsan may mga pangalan din po na ginagamit na Jesus, no? Ang dami ng Jesus na gumagamit ng pangalang Jesus. Marami pong gumagamit ng pangalang Jesus. But there will always be one Christ. Kaya nga po ako very sensitive na rin. Nagkaroon ako ng sensitivity dyan when I pray. Kasi minsan kaya daw hindi nangyayari yung hinihingi natin. Kasi baka maling Jesus yung tinatawagan natin. So sometimes I intentionally use in the name of Jesus Christ, I pray. Kasi there is no other Christ. There is no other Christ other than the Messiah Himself. That's the meaning of Christ. You know, Christ, kung pag-aralin po natin in the original language, Christ is the the Greek word Christos. Ang hirap kasi i-pronounce na ito, no? So yung name daw pong Christ is derived from the Greek word Christos. At ang ibig sabihin po ng Christos comes from the Greek word kryo, or ang ibig sabihin po niyan is to anoint and means anointed, or it concluded with the meaning the anointed one. So ang ibig sabihin daw po ng Christos or ng Christ is the anointed one. In Hebrew, anointed one is derived or
is equivalent to the word mashayak, or yung meaning pong mashak, to smear or anoint. It turns has been the word Messiah means Messiah, or na parang ano po natin, idugtong-dugtong natin, no? Christos from Greek, naging Hebrew po siya, the anointed one, Messiah, and dinerecho po siya dun sa equivalent ng word na Messiah. Ibig sabihin, pag sinabi pong Christ it means the anointed one or the Messiah. So, napakalaga pong malaman natin yan kasi meron pong ibig sabihin yung salitang anointed one. In the Bible, specifically in the Old Testament, iilan lang po ang ina-anoint. Pag binasa nyo pa ang Old Testament, hindi po basta-basta nag-a-anoint. Wala pong, meron pong specific office or meron pong specific task or purpose ang mga ina-anoint ng Diyos o yung pinipili ng Diyos. At madalas po, may symbol po na ginamit dyan, which is yung pouring out the oil in the head. So, meron pong binabasbasan sa pamamagitan po ng langis sa ulo, yun po yung ina-anoint. 3 lang po ang ina-anoint sa Bible. Una, yung hari or the king. Pag sinabi pong the anointed one, automatically, ang ina-anoint lang po, ang papasok po sa isip ng mga taga-Old Testament is yung hari. Kasi siya lamang po yung ina-anoint, binibigyan ng basbas, ng pagpapala, ng anointing mula sa Panginoon. So king, or yung kingship. Pangalawa po is yung priest, yung pari. Before siya mag-assume dun sa office of priestlyhood, kailangan niya pong ma-anoint. Meron pong anointing ceremony wherein binubuhusan po siya ng langis sa kanyang ulo to become the priest or the head of the church. So yun po yung ibig sabihin. No? Pangatlo is the prophet or yung mga propeta. Sila po yung ina-anoint na maging messenger, maging tagapagdala ng salita ng Diyos in the Old Testament. Maging sa New Testament, ina-anoint po is the king, the priest, and the prophet. So kung titignan po natin, sobrang halaga ng word na anointed one because it served 3 different offices. Meron siyang tatlong purpose, meron siyang 3 halaga, meron siyang 3 panunungkulan, meron siyang ginagampanan sa buhay ng isang tao. At yun pong 3 na yun ay ginagampanan po ni Kristo sa buhay natin. Kung hindi po natin naiintindihan yan, kailangan natin maunawaan ngayon that Christ is the anointed one who is the king, the priest, and the prophet. Yan po yung 3 offices niya. And para po mas lalo nating maintindihan, mas lalong lumawak yung understanding natin dyan, enable for us to understand the importance of Christ in our life, we need to accept also, kailangan po natin tanggapin, na meron po tayong problema. We are facing difficult situation. We have a big problem. Now, what is the problem? What is my problem? What is the problem of the world? Ito po yung pag-uusapan natin regarding dito sa 3 offices na ito. Problem of the world. So, ang tanong natin kanina, who you are? What is the meaning of my life? So, the 3 problem that we are facing or the problem of this world that we are facing are first, number 1 or letter A is Satan, yung kaaway. So in Ephesians chapter 2 verse 1 to 3, sabi po dito, Satan is the deceiver. Siya po yung hari ng sabi diyan, he is the king of the air. Sabi po niyan, babasahin ko po sa verse 2, as for you, you were dead in your transgression in which you used to live with your in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air. So, si Satan daw po, sabi dito sa Ephesians, si Satan daw po yung ruler ng mundong ito. Siya yung hari ng mundong ito. That's the problem that we are facing right now kasi nandito tayo sa mundong ito. Nandito tayo kung saan nag-ahari yung kasamaan, nag-ahari yung problema, yung Satan, yung kaaway ng Diyos. And most of the time tayo po ay nadideceive. Tayo po ay naloloko ng kaaway na ito.
Yun yung pinakamalaking problema natin. And that's the reason why importante na maintindihan natin sino ba si Kristo sa buhay natin. And later on, i-discuss ko po iyan sa atin. So, sabi sa verse 3, all of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desire, thoughts like the rest. We were by nature deserving of the wrath of God. So tayo din daw po dahil nandito tayo sa mundo, yung desire natin to live in the flesh. So yung pangangailangan ng katawan natin, yung personal desire natin, because we are in this world and this world is dominated by the enemy. So yun yung first problem natin. He is the king of this world. Pangalawa is yung problema nating yung salita pong sin or keep sinning. Palaging nagkakasala. So, Romans 5 chapter 12 verse 15, Romans chapter 5 verse 12 to 15 says, therefore just as sin came into this world through one man, and death through sin, and so that spread to all men because all have sinned. Lahat daw po ay nagkasala. For sin indeed was in this world before the law was given. But sin is not counted where there is no law. Yet reign from Adam to Moses, even over those who are sinning, was not like the transgression of Adam. Until today, we are completely being slave by this sin. In Galatians chapter 5 verse 19 to 21, the acts of the flesh are obvious. Ito po yung mga kasalanan na ginagawa natin. Sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, factions, envy, drunkenness, orgies. Napakarami po ng mga kasalanan na patuloy na naghahari sa buhay natin. And that's our main problem. Pangatlo pong problema natin, una, Satan is the king of this air or king of this world, and he dominates us most of the time. He won over us, nadideceive niya tayo. Pangalawa, we fall into sinning. We are continuous sinning and sinning again and again and again and again. Number 3, our main problem, the third main problem we have is the broken relationship, separation from God. Confusion comes, no purpose, no reason to live, who I am, what I am doing here. You know, when you broke your relationship with God, dahil naputol yung relasyon mo sa Panginoon, you forgot your purpose, nakalimutan mo yung genuine happiness, yung true joy. Because apart from God, you are nobody. Dahil naputol yung relasyon natin sa Panginoon, nasira yung relasyon natin sa Panginoon, and because of the result of our sin, because of our transgression to God, we are separated from God. In Isaiah chapter 59, verse 2, it says, but your iniquities have made a separation between you and your God, and your sin have hidden his face from you, so that he does not hear. The problem that we are facing right now, because we are sinful, because we are keep on sinning, because we are intentionally transgressing the known law of God, we are being separated from God. At kapag malayo ka sa Panginoon, yung mukha ng Panginoon ay parang hindi mo maramdaman, makita, hindi mo siya ma-feel sa buhay mo. You are what you are right now becomes the result of what you are choosing. You are what you make. Yung mga bagay na meron ka ngayon, yun yung nagiging identification kung sino ka. And that's the main problem that we have. We face 3, siguro gagamitin ko yung term, no? Yung 3 problema na magdadala sa atin doon sa walang hanggang kamatayan. And that's the problem we are facing right now. And for us to be able to fix this problem, merong 3 problema na hinaharap natin. And for us to fix those problems, we need to remember that those things are
the things that God can only make or do in our life. We can never fix, we can never do anything about it. In fact, the Bible tells us, for all have sinned and fall short, wala pong kahit isa na nakarating sa kalwalhatian ng Diyos. I'm not saying that because I'm the one who's preaching it, I am separated from it. I am kumbaga hindi ako kasama dito. Magaling ako, matalino ako, o mabuti akong tao, hindi ako mapupunta sa impyerno. Hindi po, kasama po ako diyan. I believe that I am included of this condemnation, that the Satan is reigning over me sometimes or most of the time because I'm still in this world. And most of the time, I fell onto the sin or I'm a failure. I continue sinning dahil ako'y nandito pa rin sa katawang ito. I'm still living in the flesh. And that's my main problem as well. Hindi ko kayang kontrolin yung sarili ko. May mga bagay na, sabi nga ni Pablo, may mga bagay na ayaw kong gawin pero nagagawa ko. May mga bagay na gusto kong gawin na di ko naman magawa. You know, because this flesh, this human, being human, this is part of being you. And because of the sin of our ancestor Adam and Eve, na namana natin yung pagkakaroon ng desire to commit sin. So we can never fix it. Hindi po natin kayang ayusin to. Hindi po natin magagawa ito. Maybe you're saying, Pastor, bakit ganun? 4 years na ako nanonood ng iRadio. Ang dami ko nang natutunan. Pero bakit bumabalik pa rin ako sa kasalanan? Pastor, bakit ganun? Nag-amen naman ako. Nag-hallelujah, praise the Lord naman ako. Nakikinig naman ako. Tinutulungan ko naman yung sarili ko. Pinipilit ko naman magbago. Gusto ko naman gawin to, ganyan. Pero bakit hindi pa rin ako makapagbago, hindi ko magawang ayusin yung buhay ko. Lagi akong bumabalik kung saan ako nadapa, lagi akong bumabalik kung saan ako nanggaling. Yung kasalanan ay, sabi ng Bible, yung kasalanan parang kumakatok yan sa pintuan ng puso mo, na parang leon na anytime pwede kang lamunin, pwede kang kainin. Hindi porkit nagsisimba ka na, hindi porkit nagpupunta ka na sa church at nag-hallelujah, praise the Lord ka na, umiiyak ka sa Panginoon, ay okay ka na pwede ka nang pumunta sa langit or okay ka na, hindi ka na makasalanan. Hindi po. May mga problema po tayo na hindi natin kayang i-fix, hindi natin kayang i-deal, hindi natin kayang gawin. Again, ulitin ko, dahil nandito tayo sa mundo. At ang hari ng mundong ito ay yung gawain ng masama, yung Satan. Ayaw kong banggitin yung pangalan no? Kasi baka masaya siya kasi binabanggit yung pangalan niya. Pero he is the king of this world. For now, he is dominating us. And the problem is, we keep on sinning. We keep on sinning. Hindi natin kayang gawin ito, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. So, paano natin tutulungan yung sarili natin? Anong dapat kong gawin, Pastor? Anong remedy nito? Alam ko makasalanan ako. Alam ko marami ako nagawang pagkakamali. Kahit na nagsisimba na ako, nakagawa pa rin ako kamalian. Hindi ako karapat-dapat sa Diyos. Napakarami kong pagkukulang sa Panginoon. And most of the time, ganun yung nakikita natin. So, what do I need to do? That's the very reason why we need to understand that Christ in our life has a very much part. Meron siyang malaking ginagampanan sa buhay natin. Again, uulitin ko, no? He should be, gamitin ko yung word na he should be. Nararapat po na tayo bilang mananampalataya na maintindihan natin na merong tatlong ginagampanan ang Diyos, ang Panginoong Jesus sa buhay natin. He should be the Christ in our life. No, what is the meaning of Christ again? He is the anointed one. No, what's the meaning of being anointed one? He is the king, the priest, and the prophet of my life. Ano pong ibig sabihin ng Jesus should be the king in my life? He should be the one true king. You know, for Satan's kingdom is in this world. For you to overcome this world, sabi ng Panginoon, I have overcome this world. Napagtagumpayan niya na ang mundong ito. You need to put Jesus in the throne
of your life. He should be the king of your life. He should be the dominator of your life. Pag sinabi pong Panginoon, Panginoon, hari ng buhay ko, dapat po siya ang nasusunod sa buhay natin. Hindi tayo ang nasusunod. Pag sinabing hari po sa Bible, ang utos ng hari hindi mababali. Pag sinabing Panginoon, I recognize that you are the king of my life. You put God first in everything in your life. You always make time to visit your king and talk to your king. Kailangan hindi ka lang nakikinig, kailangan meron kang relasyon. Naintindihan niyo po? How can you say that God is the king of your life kung hindi mo namang sinisikap na bigyan ng respect ang Diyos sa buhay mo through always connecting to Him, through always putting your life, everything in Him. Kailangan siya yung magiging hari ng buhay natin. The problem is, tayo pa rin yung nauupo sa trono madalas. The problem is, tayo pa rin yung nasusunod. Sabi mo, Panginoon, Panginoon, pero ikaw pa rin ang nasusunod. Ang problema po ng pagiging malaya, alam niyo po, natutunan ko to in a hard way. Ang problema po ng pagiging malaya, kaya mong gawin yung gusto mo. Di ba? Na para bang wala kang restriction. Wala naman nakatingin. Wala namang sasaway. Hindi. Ako naman masusunod. Buhay ko to. Buhay ko to eh. Di ba? Madalas ganun po tayo. We go to church and then after church, balik na naman tayo sa dati nating buhay kasi sabi natin, buhay ko to eh. Ako naman ang masusunod. So that's the problem. Because we don't recognize that there should be a king in our life. May hari na dapat nagdo-dominate sa atin. Na siya na yung nagmamanage ng buhay natin. Na siya na yung sinusunod natin. Na siya na yung nilalakaran natin. When we say, Lord and God in my life, when we say, you are my king, dapat siya na po yung nasusunod. At dapat meron po tayong takot. Alam niyo po noong unang panahon, kapag ka meron pong nagawa against the king, automatic po yung kamatayan po. Ang kabayaran, pugot o kaya papapatay ka o kaya makukulong ka. Problema po kasi dahil sobrang laya natin, wala tayong takot minsan no? Di tayo natatakot. Pero kapag nirecognize natin na ang Diyos, ang aking hari, natatakot ako kapag gumawa ko ng mali dahil paparusahan niya ako. Siya yung hari ng buhay ko. You know, the good thing about fear in God, sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. When you fear God, that's the time you recognize that this is wrong, this is not right, this is right, and this is wrong. Nire-recognize mo, nagkakaroon ka ng open mind and nagkakaroon ka ng wisdom and you recognize what to do and what not to do. Ang problema kapag hindi mo siya ni-recognize as king, ikaw na bahala sa sarili mo. At maalala mo lang siya pag kailangan mo. Pagka gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan. Pag hirap na hirap ka na at wala ka ng matakbuhan, saka mo sinasabi, Panginoon, 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 Panginoon. Diba? Yun yung nagiging problema. That's the reason why we need to recognize Jesus is my Christ. And ang ibig sabihin ng Christ, He is my King. Siya yung hari ng buhay ko. Natatakot ako kapag gumawa ako ng mali. Yes, sometimes we fail. Magkakamali pa rin po tayo. Yes, sometimes we might sin. But we recognize, Lord, nagkasala po ako sa iyo, Panginoon. Alam ko po na may kaparusahan po ito. And Panginoon, tulungan mo po ako. Every day, baguhin mo po ang puso ko. Alam niyo po ako, hanggang ngayon, nagpapabago po ako sa Panginoon. Ang pinaka-problema ko, siguro, i-confess ko sa inyo, no? Dami nanonood. I-confess ko sa inyo, madalas po, may time na nagpapadala ako sa damdamin ko. Very emotional po ako minsan. Pansin nyo naman siguro when I preach, it's full of emotion, no? Kasi very emotional ako. Pag may narinig akong bagay na hindi ko na gusto, nagtatampo na kaagad ako. Matampuin kasi ang sakit sa pakiramdam. But the Lord is telling me, anak, hindi na dapat ganyan. Kailangan mag-mature ka na sa bagay na yan. I'm trying to ask the Lord, Lord, ikaw po yung masunod. Ano po yung dapat kong gawin? Make Jesus as the Christ of your life. What does it mean? Make Him a King of your life. Pangalawa, medyo bibilisan ko na, baka kumahabahan na tayo. Pangalawa, Jesus should be the priest of your life. He should be the mediator who will connect you from God and who will always forgive, who will always pray for you, who will always
who will always forgive the sin. Kanina, di ba, ang problema natin is Satan, the king. So, ang remedy natin, it should be Christ the King. Pangalawa is sin that is living in us. So, priest is the one who offers the burnt sacrifice for us to be forgiven to our sin. And Jesus Christ is the exact offering, the most, kumbaga siya po yung karapat dapat na offering para po mapatawad ang ating mga kasalanan. Nung unang panahon po, para mapatawad ang kasalanan ng mga tao, bukod po sa offering, nagsusunog sila ng sheep, meron pong tinatawag na scapegoat. Alam niyo po yung word na scapegoat? Yung scapegoat po, ipagpe-pray po nung priest yung kambing. At doon po lahat ng kasalanan nyo, doon nyo i-confess. Ewan ko kung paano yung process, no? Ibubulong mo sa kambing lahat ng kasalanan mo. Tapos yung kambing na yung papakawalan. Kaya nga po, di ba tayo meron tayong tinatawag na scapegoat natin. Yun yung ibig sabihin po nun. Yung mga nagawa mong kasalanan is tatangayin na nung kambing na yon. And Jesus Christ is the priest who mediates us. Hindi lang po siya basta priest. Siya rin po yung greater sacrifice. Kaya po napatawad lahat ng kasalanan natin. And when we talk about forgiveness in the Bible, pag sinabi pong pinatawad ka na ng Diyos, sabi ng Bible, He keeps no record of wrong. Wala na po siyang tinirang kasalanan. Hindi po totoo yung pag nagsimba ka, magbabawas ka ng kasalanan. Okay? So, nung tinanggap mo ang Panginoon, hindi you recognize that He is the Christ of your life, you are forgiven to your sin. Wala na yung guilt. Kailangan mawala na yung bahid ng kasalanan sa buhay mo. Maramdaman mo na for as long as you follow the Lord, you are pleasing in the eyes of God. Now, let me just medyo sanggain ko lang po ng konti yung salitang kabanalan dahil po ang Church of the Nazarene ay naniniwala po sa kabanalan. Ako po naniniwala na ang kabanalan po ay posible because the Bible says, without holiness, no one can see the Lord. Kung wala pong kabanalan, hindi po makikita natin ang Panginoon. Hindi po pwedeng nasa labas lang tayo ng langit na tayo Kristiyano pero hindi tayo banal. Ngayon, Pastor, paano po ako magiging banal? Gusto ko po matutunan natin na ang kabanalan ay, ito po ay attribute ng Diyos. Ibig sabihin, siya po ang meron lang neto. Siya lang po ang banal. Hindi po tayo magiging banal kailanman. Paano kami magiging banal, Pastor, kung sinasabi mo pwede maging banal? Sabi niya sa Matthew, be perfect, for your Father in heaven is perfect. Kailangan mo maging perfect. Paano po ako magiging perfect, Pastor? Yung illustration ko po is ganito. Yung araw, meron po siyang sariling liwanag. Yung buwan, wala po siyang sariling liwanag. Kumukuha lang po ng liwanag yung buwan sa araw. So kaya lumiliwanag po yung yung buwan dahil po sa araw. Tayo po, wala tayong sariling kabanalan. Ang kabanalan na meron po tayo ay kung mananatili po tayong lumalakad dun sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Because the holiness of God can reflect in our life. Magre-reflect po yan sa buhay natin. Matandaan niyo po nung si Moses ay pumunta po sa Mount Sinai, kinuha niya po yung 10 utos ng Diyos. Sabi po ng Bible, pagbaba niya, hindi siya matignan ng mga tao. Kailangan niyang takpan yung mukha niya, yung ulo niya, naglalagay siya ng veil kasi nagliliwanag po siya. Ganun po yung presensya ng Diyos sa buhay ng isang tao. Kapag po ikaw ay merong Kristo, you recognize Christ in your life, hindi mapipigilan na magliwanag ka yung buhay mo. Hindi ka banal per se dahil sa sarili mong gawa, sa sarili mong effort, sa sarili mong mga pagsisikap. Nagiging banal po tayo sa pamamagitan ng paglakad natin sa kabanalan ng Diyos. Pinatawad po tayo sa pamamagitan ni Kristo at pinapabanal po tayo sa pamamagitan ni Kristo. Hindi po sa sarili natin. So, Christ is the priest of my life. I was forgiven because of Christ. Pangatlo, Christ is the perfect sacrifice. Pangatlo, Christ is the prophet. In John chapter 14 verse 6, he became the messenger of God. Sabi niya po dun sa verse na yon, Jesus said, "It is finished." But how can you make this finish of Christ be done to you? How can you be filled or fulfilled Christ in your life?
1 John chapter 1 verse 9, ang liit kasi ng pagkakano. Let Christ be the King, your bride, your bridge to God, and let Him be your message. Anong ibig sabihin na Christ is the message of my life? Nung unang panahon po, ang mga propeta, sila po yung messenger. Sila po yung mensahe ng magandang balita. Sila po yung nagbibigay ng good news. Sila po yung nagbibigay ng purpose, ng reason. Sila po yung nagbibigay ng decision from the King. And Jesus Christ became the very message of God in our life. Yun po yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. He is our King, He is our priest, He is our prophet. And yun po yung design ng Panginoon kung bakit niya po tayo niligtas. Hindi po dahil Jesus Christ just want us to be saved. He wants us not just to be saved. He wants to rule over us. He wants to make us understand that all of the things that He have done has a very reason, merong purpose, merong reason. And yun yung maging anak tayo ng Diyos, maging messenger tayo ng Diyos, maging daan tayo ng mga tao na makilala rin ang Diyos. Yun po yung ibig sabihin. No? So remember, when you pray, Lord, you are my Christ. Ikaw po yung Kristo sa buhay ko. Ikaw na po yung hari, ikaw na po yung tagapagligtas, tagapagpatawad ng kasalanan ko, at ikaw po yung mensahe na nabubuhay sa buhay ko. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po dahil nang dumating ka, Panginoon, ay nagkaroon, Panginoon, ng reason, nagkaroon, Panginoon, ng purpose, nagkaroon ng value, Panginoon, ng buhay na ito. Salamat, Panginoon. Hindi man po kami karapat-dapat. Marami man kami nagagawang pagkakamali, kasalanan, Panginoon. But Lord, you have never failed to love us, Panginoon. And thank you for reminding us today that you should be the King of our life. You should be the priest that will always be the mediator between God and us, Lord, forgiving our sins, Lord, and telling us to continue to walk in righteousness, to walk in your holiness, Panginoon. And we pray, God, that may your message be the message of our life. Na kami man, Panginoon, ay mag-represent bilang maliit na Jesus Christ sa mundong ito, na makita ka, Panginoon, sa buhay namin, Lord. Patawarin mo po kami muli sa aming mga pagkukulang. Linisin mo po kami and tulungan mo kami, banal na Espiritu, na lumakad sa kalooban mo. At patuloy, Panginoon, na baguhin mo kami every day, Panginoon. Salamat po. Sa iyo lang ang pinakamataas na papuri. Pangalan. Amen. 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 Christ in my life. Diba? Dapat meron tayong takot sa Diyos. No? Yung nabanggit nga ng cross culture ni Brother Toots last time, yung meron tayong fear and trembling. Diba? Pagka nagkakaroon tayo nagkakamali tayo, dapat takot tayong gumawa ng kasalanan, nanginginig pa sa takot. Ano? Dapat ganun ang ating attitude. And kanina, Pastor, you mentioned na kinakailangan maging na-anoint siya. So si Christ anointed siya. The anointed one. So when you say anointed, somebody na nag-anoint sa kanya, ganun ba 'yon? Yes po, tama po. Mm-hmm. In the Old Testament, meron pong symbolism yan, which is the oil, the anointing oil. Oo. Pero Christ is anointed by, of course, makikita natin when the Lord chooses him, nung pinili po siya. Yung anointing po kasi is symbol in the Old Testament. And in the New Testament, yung comparison po nito is nung time po na siya ay nagpabaptize and bumaba po sa kanya yung banal na Espiritu. He was anointed by the Holy Spirit. Makikita rin po natin yan in the book of Acts, when the disciples were anointed by the Holy Spirit. Sila po yung ginamit ng Panginoon na boldly to preach. So the work of the Holy Spirit is the anointing of the Lord. Hindi na po kasi kumbaga hindi na yung anointing. I believe ginagawa pa rin in the New Testament, pero wala pong specific na verses na nilangisan yung ulo niya
o tulad sa panahon natin ngayon na lalangisan ka para ikaw ay magkaroon ng ganitong office. Ayan. At sa buhay natin, kinakailangan pamumuhay natin yung salita ng Diyos kasi to be holy, kinakailangan kailangan lalakaran natin yung mga gawain ng ating Panginoon na kung ano yung kanyang pinapagawa sa atin in order to be holy. Kasi gaya na na-explain mo kanina na para tayong buwan at araw, na kumukuha tayo ng liwanag sa araw para tayo magkaroon ng liwanag. Ano? So, ganun din tayo. Without the light from the Word of God, ay hindi tayo magiging banal. So, kinakailangan susundin natin yung mga kanyang kalooban nang sa ganun ay katanggap-tanggap tayo sa kanyang kaharian. Ang problema nga lang, ang problema nga lang pinabaksak si Satan dito sa lupa. Kaya dito siya naghahari-harian at tayo ay namumuhay sa mundong ito ng puro kasalanan. Sabi ko nga, Pastor, naitanong ko ito minsan, bakit si Satan, di ba dati nasa nasa langit? Kasama siya ng mga anghel nung araw. Isa sa mga magandang anghel nung araw. Gumawa siya ng gulo doon. So, pinabaksak siya dito sa lupa. Sabi ko, bakit dito pinabaksak? Sana doon sa araw para nasulog na lang siya. I mean, seriously. Diba? Meron pang theory na ganyan sa biblical studies namin. Nung nilikha po ng Diyos, eto parang lang naman, theory lang naman, pero wala pa naman proven facts. Nung nilikha daw ng Diyos yung mundo, ito yung mundo na nauna na. Kumbaga pangalawang mundo na yung paglikha ng Panginoon. Kasi nung sabi sa Genesis, the Spirit of the Lord is hovering over the waters. Meron ng waters, meron ng structure, pero ang problema, because Satan is here, distraction lang ang makikita, darkness and distraction, parang ganun. Kaya yung nung nirecreate ng Diyos yung mga bagay na destroy ng kaaway, doon yung time na second creation. Ano lang naman po yung parang theory ng isang ano. Pero maidagdag ko lang doon sa sinabi mo, Kuya Ramon, kanina, baka makalimutan ko, na sabi ko kanina, ang term na ginagamit ko, for as long as we walk in the righteousness of God, in the holiness of God, we will become righteous or we will become holy. So ang tanong, paano yan, Pastor, kung magkakasala ako? Yeah. Ito po yung illustration diyan. Sabi nyo kanina, kapag ka ikaw ay may temptation, ewan ko kung nasabi ko na to last time, no? Yes. Naiiwan ko na. Dalawang bagay po kung bakit nagkakasala ang tao. Una is yung opportunity, pangalawa is yung desire. Pag hindi po nagsama yung dalawa na yan, hindi ka magkakasala. Halimbawa, desire mo na magnakaw, pero wala ka namang chance na makapagnakaw, hindi ka makakapagsala. Magkakasala. For example, may nakita kang pera na nakalapag dyan at walang tao, pwede mo nakawin. Pero wala ka namang desire, hindi mo na nakawin. So hindi ka pa rin nagkasala. May opportunity ka pero hindi mo ginawa. At kung meron ka namang desire at wala kang opportunity, hindi ka rin magkakasala. Ngayon, kunwari may desire ka at may opportunity ka, pero you are walking in holiness, you are walking in the Lord. Alam nyo po yung grabe yung tibok ng puso mo. Nininervyos ka talaga. Sabi mo nga kanina, trembling ka eh. Meron ka pagkakataon at parang gusto mong gawin. Di ba? For example, mag-isa ka lang, gusto mong nasa internet ka, isang click mo lang, pwede ka na manood ng pornography. Pero yung pakiramdam mo na parang ang bigat-bigat ng loob mo. May na conviction, parang, May conviction. grabe yung tibok ng puso mo na the Lord is talking to you. The Lord is speaking to you because you recognize God in your life. Na parang pag nag-fall ako dito, alam ko na mangyayari sa akin. Alam ko na mangyayari. May result to, may consequence to. Ganon kalakas ang kaba mo. Yun yung resulta ng pagkakaroon mo ng Kristo sa buhay mo. Magte-tremble ka talaga. Before you fall into the sin, sobrang kaba mo na mararamdaman. Oo. May fear, may fear ka talaga fear and trembling. Yung bang, alam mo yung parang yung tatay mo pag nalaman na may ginawa kang mali na hindi mo sinunod sa papaluin ka. Papaluin ka, yun ang consequence na mangyayari sa'yo. Di ba ganun ang araw? Iba po kasi, Kuya Ramon, iba po kasi yung nagkasala ka sa sinasadya mo talagang magkasala. I mean, may tao po kasi na kahit na Kristiyano na, parang wala lang
yung kasalanan parang wala lang eh. Yun. Gumawa ng mali, parang wala lang. Mhm. Yung hindi mo talaga nire-recognize na Mm. totoong hari ang Diyos sa buhay mo, 'di ba? Yun. Pwede Mm. kasing nagsisimba ka pero hindi mo naman sinasaloob eh, hindi mo naman sinasabuhay, hindi mo nire-recognize na hari ang Diyos sa buhay mo, Mhm. na wala lang sa'yo 'pag gumawa ka ng kasalanan. Mhm. Minsan nga pinagmamalaki mo pa, 'di Yun. ba? Parang gano'n. 'Yan ang Yeah. problema. Amen. Totoo yan eh, nangyayari ngayon na ang paggawa ng kasalanan ngayon parang okay lang. Parang wala lang. Oo. Yes. Yung paulit-ulit lang, nagkamali. Tapos susunod, Lord, sorry O di pinatawad. O di ulit na naman siya. Ganun lang, repeat and repeat na lang ang nangyayari. So Yeah. parang baliwala na lang ang nangyayari ngayon. Na wala yung, hindi iniisip yung takot na bandang huli. Yes. At the judgment day, huhukuman tayo isa-isa according to the things that we have done nung habang tayo nabubuhay. Yun ang nakakatakot dun eh. Ngayon pa lang isipin mo na yun ang maging consequence nun pagdating ng araw. Na kapag tayo hinukuman na lahat yan, babalik parang sine daw yan eh. Na magre-replay sa iyong isipan lahat ng mga ginawa mo na mauulit yan sa isipan mo na lahat ng mga ginawa nating kasalanan. At yan ay titimbangin. Kung gaano kabigat yan, yan ang magiging kaparusahan natin. Yun ang nakakatakot. Sana isipin ng ating tayong lahat ng ating mga kapatiran tayong lahat. Yes, tayo po na. Na magkakaroon na before we commit sin, lalo kung alam mong kasalanan na talaga, ginawa mo pa and then mas malupit na talaga yan. May question tayo rito kay... Okay, may question dito. Curious lang siya, Pastor. Bakit po may mga taong ang hanap nila yung ka-soulmate nila? How do you know if someone is your soulmate? Tama po ba Parang ito? medyo malayo po yan sa topic natin. Oo nga eh. Curious siya. Bakit biglang tanong? Pag-usapan po natin next time. Kung gusto niyo po, Next pwede time. natin pag-usapan Yeah. yan. The will of God. Siguro ang tanong dyan, hindi Oo. soulmate eh. Oo. Sino ba yung will ng Panginoon para sa akin? Yun. Oo. Next time, pag-usapan natin. Oo. Share ko sa inyo yung love life ko. Wow! Sige, maganda yung Pastor. Ganda yan. Sige Okay, po. Pastor. Thank you Thank you so po, much. Pastor Franz. Thank you At, so much. God bless po. God bless po. Okay. Thank you for having me. Thank you. God bless. Bye-bye. Okay. Pastor Franz po, thank you so much po sa inyong na-share ngayong gabi in Christ in my life. Oo nga naman. Ano ba yung nasa buhay mo ang Diyos? Di ba? Parang yung asawa mo. Parang ikaw lang. O ano. Parang- I-acknowledge ko muna yung mga nag-check in sige. na huli. Ah. Para naman babalik sila uli. Mm. Siyempre si Evangeline Napire, Johnny Ginawan Abelong, Mary Grace Kabigting, Jen Kinaguran, Edita Orfresio, Celino Hamurabo, Marjorie Kilang, Mel Cruz, Amor Uy, Diranidro, Lovely Salazar Panaga, Brother Sammy, may sakit po ba kay Brother Sammy? Bakit? Ano nangyari? Oo, hindi ko alam pagaling daw Sino siya. nagsabi? Saan sinasabi niya kanina dito? Baka may trangkaso Yeah, na. Sunny Salubay Batabernilia, Ella Estrella Cashires, Pastora Mary Jane Saboy Omli, Jocelyn Spena, Mercy Cruz, si Ay. Sister Mercy, Melanie Sister Mercy. Abelong Shera, Rod FT, Avelino Nerissa Velasco, and Bing Pasqua from Dubai. Ay, ang aking sis. Hello. Sa Dubai. Nasa Dubai siya. Ganun po talaga. Ang buhay natin, paulit-ulit tayo nagkakamali. Paulit-ulit tayong hihingi ng tawad. Rebound. Yun yung basta importante, make changes. Nagkamali tayo. Then susunod, kamali na naman, hingi ng tawad. Paunti-unti hanggang sa pabawas ng pabawas yung ating ginagawang kamalian until such time na hindi na natin nagagawa ito. No? So, hindi lang isang klase, dalawang klase, maraming klase tayong nagagawang kamalian sa buhay. Pero keep on trying. As sabi nga ng cross-culture, mas mabuti yung sinusubukan mo paunti-unti kaysa hindi mo ginagawa ng pagbabago ang iyong sarili. Yes. Magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. Na darating ang panahon na ang pagbabalik ng Panginoon sa atin sa mundong ito, na lahat tayo ay huhukuman sa ating mga ginawang kabutihan at kasamaan sa mundong ito. Napapansin na po natin ang buong paligid, no? Buong mundo na nagkakaroon na ng maraming rumors of war. Yan, katulad yan ang nangyari. Kamakailan lang. Una yung Russia and Ukraine.
hindi pa natatapos. Kasunod pa niyan, ito yung Israel and Palestine naman, yung Hamas. Ano, who comes next? China and Taiwan. So, hindi Pray na po po natin. tayo, So, continue. Europe, Pray. Asia, Europe, Middle East, Asia susunod siguro. Wag naman. Pag-pray po natin yun. The time is getting short and short. Paiksi na po ang oras natin sa mundong ito. Kung kailan tayo magbabago, nasa sa atin po yan. Ang Panginoon po ay naghihintay sa atin na balikan natin siya at magbalik loob tayo sa Kanya at Kanyang tayong tatanggapin ng buong puso. At maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa iRadio. And please click, like, and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel. Ganon din po dito sa ating Facebook account. Yung mga hindi pa po nakakapag-support or follow pala sa atin dito sa Facebook, follow po kayo in that way. Okay, mag-add po kayo ng friend para may add ko kayo dito para in case na meron tayong mga games dito, ay makakasali po kayo dito. And of course, supportan din natin ang Cobinas for Christ, hosted by Pastor Sani Rivera. Cross Culture, West Covina, hosted by Brother Tuds and Sister Oy. And of course, SMG Philippines. Yan po ay every Friday, ano? Every Friday Saturday. po yan. And Saturday, of course, iRadio India by Pastor Abhishek. Ayan. Kami po yung magpapaalam na until tomorrow. Ako po si Ramon Pascua. Karin Pascua. Enjoy your lunch, guys. At ingat-ingat po tayo. God bless you sa inyo lahat. Bye. Hindi natin Ito po! Ay, hindi ka. Bakit ang pumasok? Ano pa pala? Of course, yung ating mga kasamahan dito sa, ano pangalan ito? Good night, Dad. Ayan. And hello kay Pastor Adora Reyes. Good morning po. Bye. Corpus Hilda. Hello. Marichu de Jesus Gamos. Bye. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hands show me the way. Show the way to live inside your heart all my days. All my life. You are my life.
all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Oh, lead me, Lord. Lead me, oh Lord. Ito po ang iRadio, ang liniton para sana Pilipino! Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.